Hindi umano hahadlangan ni Coach Tim Cone ng pangarap ni Kai Sotto na pasukin ng NBA. Alam naman umano nilang mahirap, pero naniniwala si Coach Tim na kaya nilang sorpresahin ang kalabang Tall Blacks at Boomers ngayong window 3. At si FIBA tinukoy si Juan Gomez de Leaño at AJ Edu na magiging sandata ng gilas sa mga bakbakan sa World Cup qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung paniwala ni Snow Badua na dapat nang tigilan ni Kai Sotto ang pangarap na NBA, ayaw naman umanong hadlangan ito ni Coach Tim Cone. Sa panayam ng media bago tumulak sa Brisbane, naniniwala ang Gilas mentor na sasama si Kai sa hanay kung wala itong personal commitment. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Si Kai kasalukuyan nakatutok sa kanyang plano para makapasok sa NBA. Hindi namin hahadlangan ang pangarap niyang yon. Kung pwede lang siyang sumama, naniniwala akong sasama siya. Pero meron siyang ibang landas na sinusubukan upang maabot ang NBA. Sayang talaga dahil malaking pagkakaiba sana ang may dudulot ni Kai sa ating kuponan at talagang madaragdagan ang tsansa naming manalo. Pero kailangan namin magpatuloy gamit ang mga player na meron kami ngayon at lalaban kami ng todo gamit ang roster na meron tayo ngayon. Sa unang-unang mga playoffs, malinaw sa sinabi ni Coach Tim na buo yung suporta pa rin niya sa NBA Dream ni Kai Sotto. Kung ikukumpara mo to sa sinabi ni Snow Badua, magkaiba sila ng pananaw, di ba? Si Snow parang gusto niya tigilan na talaga yung usapan tungkol sa NBA kasi nga matagal na itong hinahabol ni Kai Sotto. Si Coach Tim Cone naman, hindi niya tinitingnan kung gaano katagal yung pangarap. Ang nakikita niya is opportunity. Meron pang oportunidad, kaya hindi dapat hadlangan. Pangalawa, mahalagang pansinin na sinabi ni Coach Tim na kung pwede lang, malamang kasama si Kai Sotto sa Gilas ngayon. Ibig sabihin, walang issue sa commitment ni Kai sa national team. Hindi ito usapan na ayaw maglaro para sa bansa. Nagkataon lang na mas pinili niyang tutukan muna ang NBA Summer League at ang mga opportunity na pwedeng magbukas para sa kanyang karera. Pangatlo, para sa akin mga playoffs, tama rin si Coach Tim nang sabihin niya na malaking kawalan si Kai laban sa New Zealand at Australia. Hindi naman sikreto na kulang ngayon ang gilas sa legit 7-footer. Kung nandyan si Kai, may dagdag sana sa ring protection, rebounding at interior scoring. Lalo na laban sa pisikalan at laki ng mga frontline ng mga Kiwi at Australian players. Malaking tulong sana yung presensya niya, di ba? Pero yung pinaka-importante sa sinabi ni Coach Tim, hindi ang panghihinayang kung hindi yung kumpiyansa. Kahit wala si Kai, Calvin Aptana at Quentin Millora Brown, malinaw na wala siyang balak gawing dahilan yan. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim tungkol sa tsansa ng Gilas, paniwala ang mentor na kaya nilang gibain ng kalaban. Dagdag pa niya, itinuturing nilang Game 7 ng bawat laban. Isa rin umano ito sa pinakamagagandang pagkakataon para magtala ng upset. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmen Leyva ng Philstar. Alam naming magiging mahirap pero nakagawa na kami ng sorpresa nun Kaya hindi na rin ako magugulat kung makagawa ulit kami ng sorpresa ngayon. Para sa Gilas, bawat laro ay parang Game 7. Kaya kailangan namin maghanda sa pinakamahusay na paraan na kaya namin. Kapag ramdam naming handa kami at preparado, tataas ang kumpiyansa namin at makikita yun sa laro namin. Sa tingin ko, isa to sa pinakamagandang pagkakataon namin para magawa yon dahil sa paghahandang ginagawa namin ngayon. So gusto natin yung mindset ni Coach Tim mga ka-playoffs. Hindi niya sinasabing kumpiyansa ang Gilas laban sa Tall Blacks at Boomers kasi hindi naman talaga pwedeng magpakakumpiyansa kasi nga sobrang tigas, di ba? Sa halip pinaamin niya na mahirap ang hamon pero pinapaalala niya na ilang beses nang nakapagbigay ng sorpresa yung Gilas sa international stage. Kung tutusin, sino ba naman yung mag-aakala na matatalo ng Pilipinas ng Latvia nung Olympic qualifying tournament, di ba? Tinalo na rin nila ang Tall Blacks dito sa MOA. Kaya alam ni Coach Tim na hindi sila dapat mawala ng pag-asa. May point din siya nang sabihin niya na parang Game 7 ang bawat laro ng Gilas Pilipinas. Sa international basketball, wala kang luxury na mag-relax or magtipid ng effort. Isang maling quarter lang pwede ka nang matambakan ng 15 hanggang 20 puntos. Lalo na laban sa New Zealand at Australia na parehong pisikal, disiplinado at sanay sa mataas na antas ng competition. Kaya tama lang na tratuhin ng Gilas ang bawat laban na parang do or die. Malaking bagay din ang sinabi niya na preparation. Sa pagkakataong ito mga playoffs, maaga silang bumiyahe. May training camp sa Brisbane at may tune-up games laban sa Manawatu Jets at Franklin Bulls bago harapin ng Tall Blacks. Ibig sabihin yan, hindi sila basta sasabak ng kulang sa ensayo. Alam ni Coach Tim na hindi niya kontrolado kung gaano kalakas ang kalaban, pero kontrolado niya kung gaano kahanda ang kanyang kupunan dito. Ang tingin natin dyan mga playoffs,
mahirap pa rin talunin ng Australia kasi nga napakalalim ng talent pool nila. Pero laban sa New Zealand, may chance ang Gilas na makasabay at makasuntok ng upset kung mag-click ang depensa at mag-init ang shooting nila. Katulad ng sinabi ni Coach Tim, yung sorpresa sa basketball, nangyayari yan kapag handa ka at naniniwala kang kaya mong manalo. Yan yung eksaktong ugali na kailangan ng Gilas pagpasok sa dalawang pinakamabigat nilang laban sa window na to. Kung tila may konting liwanag na nakikita si Coach Tim sa kanyang hanay, nagsalita rin si FIBA sa kapalaran ng Gilas. Partikular na sinilip nito ang pagbabalik ni Juan Gomez de Leaño at AJ Edu sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Nakipagsabayan ng husto ang Gilas sa loob ng kabuuang 6 na quarters laban sa mga regional powerhouse ang Australia at New Zealand. Kaya talagang inaabangan ang kanilang muling paghaharap sa window 3. Idagdag pa rito ang pagbabalik ni Juan Gomez de Leaño at ang patuloy na magandang paglalaro ni AJ Edu na itinuturing na mahalagang bahagi ng hinaharap ng frontcourt ng Pilipinas. Talagang marami pa ring dahilan para maging excited sina Coach Tim Cone at ang kanyang koponan. So para naman sa akin mga playoffs, magandang senyales to na kahit yung FIBA nakikita yung potential ng Gilas sa darating na window 3. July po yan Kahit lagapak sila nung window 2, di ba? Pareho silang talo. Nang sabihin nila nakipagsabayan ng Pilipinas ng 6 na quarters laban sa mga regional powerhouse, ang New Zealand at Australia, nakita nilang lumaban ng Gilas sa kabila ng pagkatalo. Tama rin yung pagbibigay pansin nila kay Juan Gomez de Leaño. Sa pagkawala ni Scottie Thompson dahil sa injury, malaking opportunity to para kay Juan Gomez de Leaño na patunayan na kaya niyang magbigay ng scoring, playmaking at karagdagang energy sa backcourt ng Gilas Pilipinas, di ba? Hindi na rin siya baguhan sa international competition, kaya alam niya yung hinihingi ng ganitong antas ng laro. At syempre hindi nakapagtataka na binanggit nila si AJ Edu. Sa ngayon kasi, isa siya sa pinakamahalagang depensibong sandata ng Gilas. Sa kawalan ni Kai Sotto at QMB, mas malaki pa ang responsibility niya sa rebounding, rim protection at depensa sa ilalim, di ba? Kung magpapatuloy ang pag-improve ni AJ, malaki yung posibilidad na siya talaga ang maging pundasyon ng frontcourt ng Gilas sa mga susunod na taon. And hopefully sa mga panahon na yan, kasama na nila si Kai Sotto at QMB. So guys, maraming salamat.